Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. At ngayong umagang ito, muli po ay mag-aral tayo ng kanyang salita. Ang devotion po ay manggagaling po rito sa bansang Taiwan. At nakasalukuyan dito po kami ngayon sa campsite. At bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Maghandog po tayo ng awitin. Hallelujah. Marapat natin ilain Ang Panginoon nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Sa umpisa, nating dakilain ang Panginoon nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Hallelujah! Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang Hallelujah, Jesus. Panginoong Yesus, Panginoon ng lahat. Mula pa sa umpisa, ulit natin. Dapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod, yes Lord, hallelujah. Ikaw po ang dapat purihin, ikaw ang dapat sambahin, Panginoon. Lahat ng nilalang dito sa mundong ibabaw na ito, maging sa ilalim ng lupa, ay sa iyo, Panginoon, pagpupuri, sa iyo sasamba. Hallelujah. Tanging pangalan mo, Panginoon, yung itataas. Wala nang iba, Panginoon, na ang pangalan mo yung maluwalhati, ang pangalan mo yung banal. Hallelujah. Panginoon ng lahat, lahat ng tuhod, hallelujah. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Yesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Praise your holy name. Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Nululuwalhati namin ang iyong napakabanal na pangalan. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa umagang ito na taglay pa po namin, Panginoon, yung buhay at lakas na pinapahiram niyo po sa amin. Napakabiyaya niyo po sa bawat sa amin. Hayag na hayag ang aming Ama, ang inyong pong kakabaitan sa amin, ang iyong kadakilaan. Katunayan niyan, Panginoon, ay malaya kaming nakakilos. Wala kaming naramdaman na anumang sakit. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, pinupuri ka namin. Lalong higit namin nagpapasalamat yung ganitong pribileyo
na mag-aral kami ng iyong mga salita at magamit kami, Panginoon, sa iyong napakabanal na gawain. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Bigyan po kami ng kalakasan. Bigyan po kami, Panginoon, ng bagong pag-asa. Kayo yung pag-asa namin, Panginoon. Yung may mga problema, may mga karamdaman. Hallelujah. Ay inyo pong binigyan ng lunas at inyo pong pinagaling. Sa umagang ito, sa pag-aaral namin, ay bigyan po kami, Panginoon, ng ilaw sa magulong sanlibutan ito at inyong pong mga salita ang ibuhay namin at makita po ng ipinamumuhay namin ito aming Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po yung mag-aaral ng kanyang salita at babasa po tayo ng verse. Ang verse po na babasahin natin ay magmumula po sa aklat ng Roma. Chapter 1, verse 14, 15, hanggang 17. Aklat po ng Roma, chapter 1, verse 14 hanggang 17 po ang babasahin natin. At babasahin ko po. Ito po ang sinasabi. Sapagkat may pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marunong o mangmang. 15, yun ang dahilan kung bakit nais ko ring may pangaral ang magandang balitan riyan sa inyo sa Roma. 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. 17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya ayon sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ito po yung tema ng kampo dito ngayon sa bansang Taiwan na ang kapahayagan po yung sinasabi sa aklat po ng Roma chapter 1 verse 16 ay yung hindi ko ikakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Amen. Yan po yung tema ng kampo namin dito sa bansang Taiwan. Purihin po ang Panginoon at mula pa lang po kahapon ay hayag na hayag po yung kadakilaan ng Panginoon sa pagpe-prepare dito po sa aming gagawing camp meeting. At alam po namin na yung pagsama ng Panginoon ay andyan po. At salamat sa Panginoon at patuloy niya po tayong binibigyan ng kalakasan at binibigyan po ng ng puso na handang magpagamit. Binibigyan ng buhay na handang ipagamit po alang-alang sa gawain ng Panginoon. At ang sabi niya po rito sa verse 14, sapagkat may pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marunong o mangmang. Amen. Anong sabi niya po rito? Yung karapatan na mangaral. Ayun po yung isang pribileyo natin na hindi natin pwedeng ipagmayabang, hindi natin pwedeng ipagmataas na minsan tayo ay sa mundong ito ay talagang biyaya lang. Ayon lang sa pagmamahal ng ating Panginoon. At alam na po natin yan na hayag sa atin bilang isang tao na kaya lang tayo nagagamit at nakakatayo dahil po sa biyaya ng Panginoon. At ayon nga po rito sa aklat ng unang Korinto, chapter 9, verse 16. Sa aklat po ng unang Korinto, chapter 9, verse 16, ang sinasabi niya, hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko, hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Amen. Yun po yung tungkulin natin. Na kung sabi nga po doon sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 1, verse 16 ay huwag mong ikakahiya. Na ipangaral. Na kung ang nagsasaysay po nito, ang Apostol Pablo, ang sabi niya ay huwag mong ikakahiya. At kung meron pang, ang nais pa po niyang sabihin doon ay huwag kang matatakot. At ayun po, hayag na hayag sa atin bilang isang Kristiyano, ang kinakatakutan lang naman natin ay yung maisantabi yung ating buhay. Maisantabi yung sariling pangarap,
maisantabi yung gusto ng katawang ito. Yun po yung kinakatakot. Pero nung unang panahon ay ang nais kong sabihin ng Apostol Pablo rito dahil sa pangangaral nila noon ay siya mismo nasumpungan na siya yung tiga-usay po. Hindi ganun kadali na ipangaral yung salita ng Panginoon. Dahil kung ipapangaral mo noon ay kapalit yung buhay. At maraming patotoo na pag sinabi mo na ang Panginoong Hesus, ang Panginoon na buhay mula sa kanyang kamatayan, ay meron ka talagang tiyak na karampatang parusa doon sa gobyerno. Kaya ang sabi, wag mong ikatakot, Dahil ang sabi niya po rito ay pag hindi mo na ipangaral, ang sabi niya, nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Nakakaawa tayo kung ililihim natin, nakakaawa tayo kung ipagpapalit ba natin yung buhay na ito alang-alang doon sa buhay na naghihintay natin sa atin. At yung kaligtasan na pinapangaral ay hayag na hindi po pinababayaran, libreng makukuha. At pagka libre dapat magdaling makuha, dahil yung sapat na benepisyo ay naroon doon sa pangangaral. At sabi pa nga po rito sa verse na binasa natin sa sa kapitulo sa kapitulo 15 ay sa sa verse 15. Sabi niya rito, iyan ang dahilan kung bakit nais ko ring maipangaral ang magandang balita riyan sa inyo sa Roma. Ang sabi, yun po yung dahilan na kung bakit ay gusto rin na maipangaral. At maging tayo man, yung desire natin na magpagami sa Panginoon ay kahayagan na gusto pa nating maraming makakilala. Amen. Kaya tayo nagpapagamit ay hindi lang rin dahil sa kagustuhan ng ating mga katawang ito. Ang sabi pa nga po ay yung paglilingkod sa tao, alang-alang sa Panginoon, ay yun yung paglilingkod na masakripisyo. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Yun po yung napakasakripisyo. Yung maglingkod ka sa tao, alang-alang sa Panginoon. Dahil alam naman po natin na ang tao, gaya ng ating mga katawang ito, ay meron talagang hinahanap na ligaya. Merong hinahanap na katalinuhan. May hinahanap na kaalaman. At yung papangaral po natin, yung papangaral po natin ay yung yung magandang balita. Ano yung magandang balita na yun? Na sa pamamagitan ng pananampalataya ay maliligtas ang isang tao. Sa biyaya. Sa biyaya lang po talaga ng Panginoon. May maliligtas ang tao. At sabi nga po rito sa aklat po ng Roma, chapter 15, verse 20. Ang sabi po ng Apostol Pablo rito sa aklat po ng Roma, chapter 15, verse 20. Ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa na ipapangaral si Kristo para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Amen. Purihan Panginoon. Ang sabi niya, ay nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa na ipapangaral. Ano pa yung sa lugar na hindi pa na ipapangaral? Doon po tayo magtapang. Amen. Amen. Yung sinabi, doon ka magtapang. Huwag mo sa kapwa Kristiyano, tapangan mo ng tapangan. Amen po ba? Debatihin, sukatin yung kaalaman na hindi po nararapat. Hindi po makakapagbigay ng kabanalan sa Panginoon. Nasabi nga kung ikaw ay tumungtong sa ganung degree bilang sa pag-abot, bilang sa pagsaliksik ng kaalaman sa Panginoon, ay pupuntahan mo yung mga tagapanguna doon. Yung hindi na nararating ng radyo. Yung dyaryo pa ang uso na talakayan ng balita hanggang sa makakatumpong lang siya ng balita kung bibili siya ng tinapang ulam. Ganon ganon ka sidhi yung paghasik ng salita ng Panginoon. Na nang sabi ng Apostol Pablo, nais ko doon ay mangaral doon sa mga hindi pa nababahagian ng salita ng Panginoon. At yan po yung napakahirap na umpisahan mo mangaral. Dalawang bagay. Napakahirap mangaral kung merong alam at dun sa hindi nalal. Sabi nga, yung mga ngaral ako ay pantay dun sa mga may kaalaman at sa mga mangmang.
Ibig sabihin ng mangmang po ay hindi walang alam sa pamumuhay. Ibig sabihin ay yung wala talaga siyang alam about dun sa kaligtasang binigay ng Panginoon. Kasi meron talaga po. Ang tagal na ng mundo, ano po? 2021 na ngayon. Meron pala talagang may ibang mga tao na hindi pa alam kung bakit, ano po. At kung bakit ba tayo ganito na sa kabila ng wala talaga tayong binipisyong hindi naman po talaga sa wala. Na sabi nila, wala naman tayong sahod dyan, wala naman kayong matatanggap dyan na doon sa talagang pinaka organization na pinagsisilbihan. Bakit kayo ang dyan ngayon? Dapat na yun, nagpapahinga na sa dorm, ganyan, naglilibot na lang kayo. Ginugugol nyo na lang yung pahinga nyo bilang isang worker, bilang isang OFW, ay isang kapahingahan nyo na yan. Para kayo ay magpahinga dahil Chinese New Year ngayon. May pahinga tayong 7 araw. Dapat i-google na yan. Pumunta kayo sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Di ba ba? Dito sa Taiwan, puntahan nyo lahat. Eh bakit andito tayo ngayon nagkakatipon? Na isang napakahalagang pagtitipon pa sa atin. Dahil talagang malayo pa lang, ay January pa lang, pinaghahandaan na, pinag-uusapan na natin. Ganito ang gagawin natin. Ipapanalangin natin, ilalapit natin sa Panginoon, ganito ang gagawin natin. Bakit? Dahil andun yung talaga yung yung tisер sa puso natin, na nais pa natin na hindi lang tayo yung maligtas. At ang sabi nga po, tandang-tanda ako mayroong pastor na nagsabi sa akin na magbibigay ka talaga ng mahalagang bagay dun sa mahal mo. At yung napakahalagang bagay na binigay sa atin ng Panginoon sa lupang ito. At kung masasabi nga, yung biyaya ng Panginoon ay madalas maisip natin ay biyayang pisikal ng katawan. Yung madaling makuha, yung pagkain, yung kalakasan, yung pag-ibig. Pero yung talagang bibigay mo sa mahal mo sa buhay, yung talagang yung kaalaman na yung manampalataya rin siya na ang kaligtasan na binibigay ng Panginoong Hesus ay hindi dahil sa kanyang sariling kabaitan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. At sabi po sa 16, ito po yung tema natin. Sabay-sabay nga po natin basahin yung mga andito. Hindi ko ikakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya, unang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Amen. Bakit daw po hindi ka dapat makahiya? Dahil yung ipapahayag mo kaligtasan ng lahat. At yung makapangyarihan na magandang balita, yung kapangyarihan nun? Yung magliligtas talaga. Yung mananampalataya. At isang katanungan dyan, halimbawa na lang ikaw ay promodizer, na ang binebenta mo ay whitening soup. Yung sabon, baka magkaiba pa ang English Soup, baka maging sabaw pa. Soap, yan. At ang sabi, ikaw promodizer, at isang totoo na ganyan, laging titignan yung nagtitinda. Amen po ba? At sasabihin, ano kung maniniwala dyan sa bibiling kong sabon sa'yo na kung ikaw mismo ayaw pumuti? At yun po, isang patotoo sa akin yan, nasa Cavite nga ako, ganyan, tinda rin ako ng sabon na ganyan, mga gluta-gluta. At ang sabi sa akin ng babae, Kuya, pagka pumuti ka na, kukunin ko na lahat ng sabon mo. Alam niyo po, umayaw ako kasi ang sakit na ng mukha ko, kagagas-gas, ay hindi pa rin. Kaya sabi ko, ayaw na ako rito sa pagtitinda na to. At yun po talaga, pag ikaw nagbabahagi, po talaga reflection ng tao, sa'yo nakatingin. At pag sinabi mo, ang Diyos ay mabuti, titingnan ka yan. Mabuti. Anong kabutihan sa buhay na nangyari dito? Ang Diyos ay tapat. Amen. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapalakas. Na kung ikaw mismo yung nakikita na mahina, paano magkakaroon ng power na nagmumula sa iyo? Paano magkakaroon ng kapangyarihan? Ang sabi nga po ng pastor, sa amin, hindi batayan na kung ikaw yung gagawing mensahero. Na kung papaanong araw po, ginawang kasangkapan yung isda. Ginawang kasangkapan yung kabayo, yung asno. Ikaw pa kaya na isang tao? Di ba? Sabi nga, wala na roon sa iyong kahinaan. Maging nasa iyo man na tagapagturo na ikaw isang mahina, pero yung salita ng Panginoon, kailanman hindi manghihina. Amen. Kailanman. Pero ang sabi nga rito, nasa iyong replika. Nasa iyo sumasalamin. Kaya sabi natin, ang tingin ng mundo, nasa sa atin. Kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo, doon po sa sinabi niya po rito sa kapahayagan niya sa Pilipos, po. Ang sabi niya po dito sa Pilipos ay yung
sa chapter 3, verse 10, ang sabi niya rito, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa paghihirap niya. Amen. Yung makabahagi sa paghihirap niya, yun yung talagang nais natin. At hindi naman po talaga ganun kahirap. Minsan lang talagang mahirap kasi nasusubukan natin, walang tulog. Amen. At talagang kumukuha sa sariling pera, nagugugol ng lakas. Ang sabi nga po, yung pumunta ka lang sa isang gawain, naggugol ka na ng buhay. At isang maalala ko pa nga, sinampal talaga ako harapanan ng Panginoon nung may nagtatanong sa akin. Ito po yung parang una-una ako na kailan-kailan lang ganyan na nakakakilala sa Panginoon, yung init na init. Alam niyo po yun, yung pakiramdam na gano'n na parang ayaw pa una sa gawain, gusto sa lahat ng gawain andon. Na kung tinanong ako, hanggang kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Taahasan talaga ako sumasagot na, hanggang kamatayan. At nung dumating sa buhay ko na talagang pinaisip sa akin ng Panginoon, sinasagot mo hanggang kamatayan, pero yung ganyang problema, nalulugmok ka. Anong sagot na hanggang kamatayan? Parang pinaunawa sa akin ng Panginoon, yan yung napakadiin na sagot. Na kung papaanong doon ka sasagot na wala na siyang ibang itatanong. Amen. Hindi mo na kayang takutin yung taong ang gusto'y mamatay. Wala ka nang kayang itakot doon. Nasabi mo, aabangan kita dyan mamaya, papatayin. Gusto niya nang mamatay Di ba? Yun yung gusto ng Apostol Pablo. Hindi naman gusto na kung maaari doon sa mga panahon na siya'y mayroong mga threat sa buhay niya, gusto niya na talaga mamatay. Bakit? Alam niya kasi, nakita niya na, ipinahayag na sa kanya. Kaya ang sabi nga, yung katapangan, kaya hindi totoo na ang tao, sasabihin niya, sige, maniniwala lang ako dyan. Pagka nakita ko na, ang totoo, kitang-kita na talaga natin, hayag na. Amen. Amen. Na kung paano noong unang panahon, nung namatay ang Panginoong Jesus at umakyat sa langit, nakita talaga ng mga alagad. Nakita ng mga tao. Pero nung hanggang ngayon kaya, yung mga lahi ng mga tao na yun ay nananatili pa kayong naglilingkod? Marahil hindi natin alam, baka meron o marahil meron tumigil. Meron natalo, meron na natabunan ng pagsubok. Amen. At alam natin na sabi pa nga po, mahaba pa yung paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Mahaba pa. Pero ang dapat natin, ipagamit na natin yung buhay na natin na ito. Na kung may hahangarin ka dito sa mundong ito, hangarin mo na yung pinakamabuti. At ano raw po yung pinakamabuti? Yung magpagamit sa Panginoon. Amen. Ano yung pagagamit natin? Yung ating sarili. Yung puso. Hindi lang yung katawang lupang ito. Kasi pwede tayong maghiwalay Maghiwalay, yung katawang lupa ay gumagawa, pero ang kaisipan ng espiritu wala. Dahil lang siguro sa hiya. Amen. Kaya tayo nagpapagalit dahil hiya sa isang tao. O dahil lang natulungan ka ng isang taong ito, kaya habang naririto yung taong ito, ay naririto ako. Marahil makinabang yung katawan lupa mo kasi sa benepisyo na ganitong lugar, makakasama tayo rito sa ganitong pagdiriwang. May benepisyo yung magandang tanawin. Di ba ngayon lang tayo makakaranas ng ganito? Kahit sa katotohanan po, umaamin po ako sa Panginoon, kahit sa sarili kong buhay, hindi ako makakatulog sa ganitong lugar. Nabibigyan ako ng pribileyo na maglabas-pasok, na mayroon ako sariling sasakyan, na ipagamit, hindi kakayanin ang buhay ko ngayon na sa sarili. Pero dahil lang po sa biyaya ng Panginoon, nakasama po ako na biyayaan na makabahagi doon sa gawain ng Panginoon. Dahil po sa pangangaral lang isang tao na sa kanyang pamilya, ang pamilya po Masaredo, nangaral dito, Pastor Cesar, mga ginamit niyang kasangkapan hanggang sa ngayon, nasa atin na patuloy na naglulumawig ang Panginoon. Amen. Sabi nga yung paghahasik ng buto ay hindi mananatiling, ang lahat ng buto ay mapunta doon sa sa dawag, mapunta sa buhanginan o tangayin man ng mga ibon. Meron talagang buto na tutubo. At doon sa mga butong iyon, kahit iisang buto, yung sabi nga po ng example ng isang pastor, yung buto ng kugon, na kung yun ay mabuhay at magkaroon ng bulaklak at pumutok po yun, tangayin ng hangin, kakalat po talaga sa kalupaan. Ganun lang, yung isang buto ay kayang magbulaklak na maraming buto. Maraming buto ang isang bulaklak. Natulad ng isang kugon, kayang kalatan yung isang lupa. Kaya purihin ng Panginoon, yung sa patuloy na paggagamit natin ng ating mga katawang lupang ito. At sabi po sa 17, basahin po natin, sapagkat
ipinahayag sa magandang balita kung papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Amen. Walang maliligtas sa kabutihan. At hindi dahil, ito po ang ibig sabihin nito, ay magagawa ka ng mabuti para maligtas. At ito po yung ligtas ka, kaya ka gumagawa ng mabuti. Nakaunawa ka. Amen. Na kung siguro, kung pare-parehong tayo pa rin hanggang ngayon ay hindi nakakaunawa, kung nahiya yung mga tagapagturong nauna rito, dahil sa mga itsura natin noon, dahil sa mga attitude, yung pananagot, kung mahihiya sila noon, baka hindi tayo nakabahagi. Amen. Amen. Pero dahil sabi nga, makapangyarihan yung salita ng Panginoon. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya tayo ngayon, ay nakabahagi din. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga, makapangyarihan talaga. At talagang biyaya lang na kung bakit tayo po ililigtas pa. Sabi nga, maging yung mga anghel nangalilito Dahil yung mga anghel talagang nanonood dito sa mundo. Na kung bakit yung tao sa kabila ng kanyang mga pagkakasala, sa kabila ng ganyang karumihang ginagawa, ay ililigtas. Ay dahil yung kamatayan ng Panginoon ay dahil dun sa mga makakasalanan. Dun sila po nagkaroon ng kalituhan. Dahil sabi nga, nung nagkasala yung mga anghel, ay hindi na nagkatawang anghel ang Panginoon para iligtas sila. At ang niligtas lang ng Panginoon, tayo. At nung likhain tayo ng Panginoon, tayo yung hinawakan. At iisa lang yung ginawa ng Panginoon sa atin para tayong hanggang ngayon nananatiling buhay. Ano po yung binilagay? Yung kanyang espiritu. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. At kung tayo ay nanghihina, anong kailangan natin? Iisa lang. Hindi kaligayahan sa iba, hindi kaligayahan sa ibang tao, hindi kalakasan sa ibang tao, hindi kalakasan sa material. Yung espiritu lang ng Panginoon. Amen. Iisa lang ang espiritu. Yun yung buhay na taglay pa natin hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon. At merong kapahayagan ng ganyan. Minsan pa po, bumasa tayo ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Mateo, chapter 11, verse 28. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Ang sabi niya po rito sa aklat ng Mateo, chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Sundin ninyo ang mga utos ko, at matuto kayo sa akin. Amen. Matuto kayo sa akin dahil mabait ako, at mababang loob, makakapagpahinga kayo, dahil madaling sundin ang aking mga utos, at magaan ang aking mga ipinagagawa. Amen. Ang sabi niya rito ay, lumapit ka ng pinakamalapit na. Na kung sasabi nga, kung gusto mo talagang makaramdam ng init dun sa sa pagdadarang sa apoy, ang ginagawa natin ay lumalapit talaga tayo para yung kalamigan, yung ginaw na nararamdaman ay maibsan. At kung makakaramdam tayo ng paghihina, anumang nararamdaman natin, ikaw, kapatid, ikaw, ay lumapit ng pinakamalapit sa Panginoon. Tayo'y makakalapit ng pinakamalapit, at matuto tayo sa Kanya sa lahat ng Kanyang inuutos. At sumunod sa lahat ng Kanyang inuutos. Purihin po ang Panginoon. At ang huling talata, ang sabi niya rito, sa aklat po ng 2 Timoteo, huling talata po na ating babasahin. Aklat ng 2 Timoteo, chapter 1, verse 17. Sabi niya po rito, 7, aklat ng 2 Timoteo, chapter 1, verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Amen. Yung binigay na espiritu sa atin ay hindi karuwagan. Hindi pagkatakot. Yung hiningang binigay sa atin, yung espiritu na yon, yung mananalaytay sa atin, yung katapangan. Amen. Yung may pagsunod, mayroong pag-ibig. Amen. At kung meron tayong pag-ibig na
ay kaya nating sundin ng lahat. Kaya nating ibigin, ano po, ang sabi nga, ay hindi ka umiibig ng dahil lang sa may magandang ginagawa yung tao. At yung tunay na pag-ibig ay kahit wala nang ginagawa, ay yun po yung pinakamahirap bilang isang tao. Yung ibigin mo, yung wala nang may binibigay sa yung maganda. At isipin natin na tayo, maging tayo, ay isang ano po, produkto na wala naman tayong ginagawang mabuti, ay iniibig tayo ng Panginoon. Ang sabi nga, siya yung unang umibig sa atin, hindi tayo. At ngayon, bilang tayo isang Kristiyano, ano po, bilang isang tao na ginagamit ng Panginoon, siya yung tumawag sa atin. At walang tayong dapat mag-alinlangan at tayo manampalataya na patuloy tayong sasamahan ng Panginoon hanggang sa mga huli ng buhay natin para tayo magtagumpay. Amen po. Salamat sa Panginoon at narito po tayo sa lukuyan sa ating campsite at salamat po sa mga tumulong, yung mga ano po, yung patuloy na nananalangin para sa katagumpayan, ano po, at sa gagawin po na, ngayon po, yung umpisa talaga. Mamaya po, magdaratingan na yung mga kapatid na nagmumula po sa, at salamat sa Panginoon, isang prayer, answer prayer po. Dito sa bansang Taiwan, dahil meron pong nung una ay may pagbabadya na mahati na yung yung pagdalo. Hiwalay na ang south saka sa north na mga kapatid, pero nung huling araw nito, kahapon lang ay pumayag na rin yung yung may-ari ng campsite na lahat ng sa norte na mayroong kakayahang dumalo rito sa camp ay pinapayagan na. Kaya purihin ng Panginoon, hindi pa rin kayang hadlangan. Ang malamang andun lang yung panunubok na kung hanggang saan ang kitatatag. Pero kailanman hindi magtatagumpay yung panunubok na yon. Ang sabi nga po, yung mga mangyayari lang dito ay yung kalooban ng Panginoon. Amen. Hindi makakakilos maging ang kaaway kung hindi pa hintulutan. Kaya purihin ng Panginoon, salamat po sa mga kapatiran na tumutulong. Salamat po. At maging yung mga parating, at patuloy po kayo na manalangin. At alam naman natin yung katagumpayan na ay atin na pong nakakamit. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Muli po at kumanta muna tayo. Mag-alay po muna tayo ng awitin sa Panginoon. Yung sabi na lahat ng tuhod, lahat ng tuhod. Hallelujah. Sa Kanya'y sasamba lahat ng labi, yun po yung katunayan, lahat ng tuhod ay sasamba. Yung lahat ng labi natin maghahayag ng kapahayagan. Hallelujah. Ang ina Panginoong Yesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Sige po, puri tayo sa Panginoon. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambi ng papuri. Tanging pangalan niya ang tataas, Panginoong Yesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Praise your holy name. Panginoon ng lahat. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan po ng iyong gawain. Hallelujah. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Maawa kayo, Panginoon, na kami muli bigyan ng kalakasan. Samahan kami, Panginoon, sa aming gagawin ito. Alam niyo po, Panginoon, may hangganan lang aming mga kakayanan. Maging ang aming mga katalinuhang ito, Panginoon. Ang aming mga kaisipan. Hallelujah. Bigyan nga po kami, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Kayo ang maging guide namin, Panginoon. Hallelujah. Lalapit namin, Panginoon, ang aming tagapanguna, Pastor Never, ang kanyang mga anak, Pastor Webe, Pastor Lem, Salib, si Evangel, Panginoon. Hallelujah. Pagbuklodin niyo po sila ng isang kaisipan. Kayo po, Panginoon, masunod sa kanilang buhay. Hallelujah. Purihin ang napakabanal mong pangalan, Panginoon. Lalapit namin, Panginoon, Masaredo family.
Pastor Joseph, Pastor Rebecca, hallelujah. Maging ang Panginoon, yung camp na ito, tayo po Panginoon, ang may gawain to, alam namin na hindi nyo ito pagkukulangin. Hallelujah, kailanman Panginoon, 6 na taon na isang matagumpay na ginagawa namin ito Panginoon. Isa kaming saksi Panginoon na patuloy kayong kumikilos. Patuloy kayo Panginoon na, at sumasampalataya kami na yung Diyos na kumilos noon ay ngayon din Panginoon yung Diyos na kasama namin. Hallelujah, pinupuri ka namin Panginoon. Pinasasalamatan namin yung napakabanal mong pangalan. Lalapit namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. At narito po kami sa campsite. Ano po? Mayroon po akong mga kasama. Si Kuya Julius, ang Pastora Grace, ang Pastor Eric, ano po? Toby, si at Jennifer. Dito po kami sa ang kwartong laging pinapamalagian, ano po? Ng ating Pastor Paul dati. Ayan, purihin ng Panginoon. At isa po kami sa nakahati ng biyaya. At tumutuloy po kami ngayon dito. Purihin ng Panginoon po. Ano po? Sa Diyos po ang papuri.